Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kabayan, good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So quick reaction lang po tayo ngayon patungkol po dito nung sa pagbabalik doon sa probinsya nila Kuya Buknoy, nung nagkita po sila ng mama niya. Pero bago ko ituloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat, to my new subscribers, silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share. Maraming salamat po. And please support po natin Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family. And also please support na rin po natin ang aking mga kasama po mga reactors, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Fleurs Channel, MK, Inday Okray, and Katangay PLC. So, ngayon po, shoutout na rin po sa ating mga kagwangs. Intoy, Kagwang Intoy Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bay Papaya, and then the rest, Sinabugi, shoutout, si Labong, si Burnok, and yung mga M's natin, and also sila Bera at saka si Lito. Si Mrs. Ka-Business, Boss Dave, shout out, Budang. So ito po yung aking reaction. Simple lang naman po. Sino po sa inyo yung katulad kay Kuya Buknoy, ako na-experience ko na kasi yan pero konting panahon lang. Yung umalis sa kanyang lupang sinilangan, kung saan kayo pinanganak or kung saan ka lumaki, tapos sa mahabang panahon, saka lang nakabalik nung may chance na, may pagkakataon. Ano yung mga naramdaman ninyo? Yeah. So ito, yung kay Kuya Buknoy, nung nagkita na sila ng mama niya, yung sasakyan ba, biglang tumalon, parang tumalon na lang siya bigla, bumaba nung nakita yung mama niya. Yung pakiramdam na talagang sabik na mayakap yung kanyang magulang. Kasi biruin natin ang mga kababayan, mga ka-business, kapapi. 29 years na hindi mo nakita yung nanay mo. Although, siguro sa video call nagkakausap sila. Pero yung personal na mahawakan mo, mayayakap mo siya, napakahabang panahon. Sa taon na yon na hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. Kaya yung nanay niya, tuwang-tuwa nung mayakap na niya yung kanyang anak. Kasi alam naman natin na nagkasakit si Kuya Buknoy. So, anong sabi ng nanay niya? Akala daw niya na hindi na makakabalik ng buhay yung anak niya. So, 29 years. So, ibig sabihin nun, binata pa si Kuya Buknoy na umalis sa kanila. Tapos, 1 in a million ang Ka-Business family. Bakit? Dahil sa kanila, nakarating, nakauwi, nayakap ni Kuya Buknoy ang kanyang magulang, ang kanyang nanay, at kasama pa niya yung kanyang mga anak. Nagkita-kita yung maglolola doon. Diba? So, yung ano ba, ibang klase ito sila ka-business kasi bihira yung ganong, sabihin natin employer na isasama sa tour nila yung kanyang mga kasamahan, yung mga kasama, yung mga nagtatrabaho sa kanya, isasama sa kanilang pag-adventure. Bihira. So, kaya kayo, Kuya Buknoy, huwag kayong magbabago sa business family. Napakaswerte ninyo. Pero yung panahon na yun na mahabang panahon, hindi kayo nakauwi. Natatawa lang ako doon kay Pinuno kasi yung excitement ni Kuya Buknoy, parang lutang na, alam ko yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung unahin mo. Parang nakalimutan ni Kuya Buknoy na meron siyang mga kasama. Sobrang niya saya na nakaapak na siya doon sa talagang lugar nila. Excited na mabalikan yung mga nakaraan niya doon, yung kung saan siya nagkaisip, diba? Yung naglalakad na nga sila, tawang-tawa ako doon kasi naguluhan din ako. Sabi ko, wala. Kaninong bahay ang pupuntahan nila? Nagtanong din ako noon, sa isip-isip ko lang. Yung pala, hindi naman doon nakatira yung nanay ni Kuya Buknoy, kundi yung sa kapatid niya. Pero, yung nga doon ni Kuya Buknoy ay doon, kumbaga pag ganun-ganon lang yung nanay niya, minsan doon sa kapatid niya, tapos meron naman sa kabila.
Minsan nga daw pumupunta pa ng Zamboanga. So siguro Kuya Buknoy, para makabawi ka sa nanay mo, dumating yung tamang panahon, makaluwas din siya ng Maynila para mas makasama mo rin siya ng maiba naman yung lugar ni nanay ba? Maiba naman yung kanyang environment na makisalamuha naman siya sa ibang tao doon nasa syudad naman siya. Grabe, ang layo talaga ng lugar na yun. Pero, ang kagandahan, kahit ganun yung lugar nila, Kuya Buknoy, yung daanan, kumbaga malapad, kahit papano, hindi yung katulad ng iba. Sa amin kasi, may bukid din kami, kung saan doon ako pinanganak, makitid talaga siya, daan lang na pang single na tao lang, hindi makakano yung sasakyan. Yung kila Kuya Buknoy, pwede, tutusin yung motor doon ng mga enduro, makakapasok sa loob kung talaga nga lang, mag-adventure talaga. Pero ang sarap ng doon, ang sarap sa tingin ko yung kalmado, kaya lang, nung inano na yung Pinuno Ka Business, pimpaikot na doon sa may bahay, tumatayo yung balahibo ko, parang may ibang mga nilalang ba hindi nakikita na nandoon lang sa paligid, nagmamasid din sa kanila. Diba? So, siguro kayo mga kabisnes, kabahayan, kapapi, habang pinanonood nyo yun, para na rin tayong kasama nila doon sa tour na yun, doon sa lugar nila, Kuya Buknoy, napakatahimik, napakakalmado, tapos parang asarap matulog doon. Wala silang kapitbahay, kaya lang parang nakakatakot, baka mamaya, alam naman natin baka mamaya may mga, no permanent address doon sa lugar. Alam nyo na yung ibig sabihin ng no permanent address. Kasi, parang liblib talaga So, ito lang yung sa akin, natutuwa lang ako kasi, nayakap ni Kuya Buknoy ang kanyang nanay, magkamukha sila. Tsaka buyag pa yung nanay niya, malakas pa. Makwento din siya. Madaldal din yung nanay ni Kuya Buknoy. So, antabayanan pa natin yung marami pa silang upload na sobrang busy ko din dito sa trabaho ko. Hindi ako masyado makagawa ng aking reaction. So, ayun, kung ano nasa isip ko ngayon, shout out, Kabayan Julia, Pardalis Vlog, kumusta? Ate M. Scords, ng Calamba City. Ate Marilyn, kumusta po kayo? Salamat sa patuloy na suporta ninyo at pasensya na kuminsan matagal ako makapagpuso-puso sa inyong mga comment. Kabayan si Pascual, shout out. Kabayan Jessie Lucas. Sino pa ba? Nako, yung aking kababayan sa Cebu. Wala, pasensya na, kalimutan ko. Masyadong tumatanda na talaga, sabay ganun So, yun na muna, babawi ako sa ibang pagkakataon, mga isa-shoutout ko. So, patuloy lang po ang suporta sa bawat isa, mga ka-business, kapapi, suportahan natin si Papa Dins, grabe. Si Boss Dave, na rin siya, nagbablog-blog na rin. At marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Sa ngayon, hanggang dito na muna, para ang aking plansyahin, nakatambak pa. Mag-iingat po tayong lahat, good vibes lang. Suportahan natin ang lahat po ng mga upload ni Pinuno Ka Business. Marami ho. Para happy lahat. At saka basta support po natin sila. Dahil bihira yung mga ganitong pagkakataon na makikita din natin yung yung kagandahan ng Mindanao. Ang ganda talaga. Hanggang tingin mo na lang tayo, hindi natin alam kung tayo makakapunta rin doon. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, God willing, kung lulubin ng ating Panginoon. So, mag-iingat po tayong lahat. Congratulations pala sa aking bunso, aking anak, ay magagraduate siya ngayon, grade 6. So, next year, may grade 7 na ako. May grade 8. Laban lang, Lisa. Apat pa ang aking estudyante, mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy ang pag-aararo dito sa disyerto. So, mag-ingat po tayong lahat, lagi lang mag-pray para sa kaligtasan ng bawat isa. Labanan ang hirap ng buhay, pamahal ang mga bilihin, wala tayong magagawa, ganun talaga. Yung pangako ng ating mahal na presidente na ang kilo ng bigas, ganon. Nasa 20, 20 plus, ay naku po, triple na. Wala tayong pag-asa siguro dito na bumaba pa yun. Bayaan na lang natin, magsikap na lang tayo ayon sa ating kakayanan. Basta laban lang tayo sa buhay ng patas, huwag tayong manluloko ng kapwa. Huwag tayong manglalamang ng kapwa. Ayun lang. Trabaho lang tayo ng marangal. So, yun po Maraming salamat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.